Una ay yung liham sa Kamara na pinagbibigay alam sa kanila ayon sa napagkasunduan sa impeachment court na hindi na matutuloy ang kanilang presentasyon ng articles dahil nagawa na yon kahapon. Na-convene na rin ang court. Sa katunayan, nag-issue na nga ng summons kay Vice President Sara Duterte ang impeachment court. Pangalawa, inilabas ko ang mga pinagbotohang orders ng impeachment court kahapon. Una, kaugnay sa pag-return, yun ang ginamit na salita sa motion, para gawin ang dalawang bagay. Una, na tumatalima sila sa provision ng saligang batas kaugnay sa 1-year ban. At pangalawa, magsumite ng resolusyon mula sa 20th Congress na interesado, gusto pa nilang ipursige ang pag-prosecute at sampa ng kaso laban kay VP Sara. Ang sunod na order ay yung summons na sang-ayon sa rules ng impeachment court ay dapat i-issue pagkatapos mag-convene. Lahat yon ginawa at sinigawa namin kahapon. Pero syempre, kailangan nun ng kaakibat na mga written orders din. Yun yung hawak nyo. Ang karapatan ni naman ang magpahayag ng kanilang opinion, ginagalan ko yun. Subalit tulad ng sinabi ko sa aking talumpati nung nagdaang Lunes, Korte Suprema lamang ang pwede magsabi kung ano ang legal at hindi, kung ano ang constitutional at hindi. Pangalawa, kasaysayan lamang with the benefit of hindsight ang pwede makapagsabi kung sino din ang tama at mali kaugnay sa kanilang paniniwala. Tulad ng binanggit ko mula nung nagsimula ang impeachment complaint noong Pebrero, kung walang TRO, magpapatuloy kami. Kung may TRO na in-issue, i-bring up yan sa impeachment court at pagpapasahan. Tulad ng binanggit ko rin noon, hindi ba? May dalawang pagkakataon na nag-issue ng TRO ang Korte Suprema kaugnay sa impeachment proceedings. Noong panahon ni dating Chief Justice Davide impeachment, may TRO laban sa Kamara na hindi sinunod ng Kamara. Doon naman sa impeachment complaint laban kay Chief Justice Corona, nag-TRO ang Korte Suprema kaugnay sa pagbubukas na account, bumoto ang Senado para sundin yung TRO niya. Oo, kasi wala naman talagang action. Balikan natin ulit kung ano yung mga sinabi ko noong Pebrero, nung final to impeachment complaint. Dahil isang araw na lamang, 2 oras na lamang bago kami magwakas nung final nila yan at 2 linggo na lamang ang sesyon ngayon, sabi ko, di ba? Ang pinakamalayo ng pwedeng magawa ay mag-issue ng summons. Dahil sang-ayon sa aming rules, merong 10 araw ang nasasakdal para magsumite ng sagot mula sa pagkakatanggap niya ng summons. Meron ding 5 araw ang kabilang panig, ang prosecution, mula sa kanilang pagkakatanggap para magsumite ng reply. Yun pa lamang, ubos na yung panahon. Mag-June 30 na, 3 araw na lamang naiiwan para maglitis, quote-unquote. At magtatapos ang authority ng mga House prosecutors ng June 30 dahil tapos na ang Kongreso ng June 30. So walang naaksayang panahon dahil nagawa namin lahat ng tinakdang gawin sa ilalim ng 19th Congress. Baka nga makatipid pa kung napakinggan nyo kahapon dahil yung mga agam-agam kaugnay sa pagtatawid ng impeachment complaint na ito, yung mga agam-agam kaugnay sa interesado pa ba yung 20th Congress dahil hindi pwedeng i-bind ng 19th and 20th Congress, yung mga agam-agam kaugnay sa pag-comply nila sa 1-year ban na itinatalaga ng saligang batas. Lahat yun, habang naghihintay tayo ng resumption ng sesyon ng 20th Congress para magsimula ang paglilitis, ay masasagot na. Yes, Sally. Hindi kami magkapantay pagdating sa bagay na ito. Hindi ito House at Senate kung saan co-equal ang mga ahensyang yan. Sa parte ng impeachment, Korte ang Senado, prosecutor ang Kamara. Wala sa lugar para sa akin ang Kamara na hindi sumunod sa ipinag-uutos ng impeachment court.
Hindi ito parang bycam na kailangan namin mag-agree. Ito'y kautusan galing sa impeachment court na nakatuon sa prosecutor na isa lamang partido sa kaso. Hindi magkapantay ang partido at ang korte. Saan mang kaso, saan mang parte ng mundo. May nakalagay ba sa rules na pwede kong pagbawalan at bigyan ng listahan ang mga miyembro ng korte? Ito lang ang pwede niyong tanungin at sabihin? Ito lang ang pwede niyong banggitin? Bawat impeachment judge may kalayaan magsalita at magsabi kung anong ninanais nila. Hindi para sa akin o kanino man ipagbawal ang lalabas at sasambitin ng kanilang mga bibig. Dapat buong galang nating tinatanggap at pinapahintulutan yon. Yan ang ibig sabihin ng pagiging isang deliberative body. So gusto nyo, dahil lamang Korte Suprema ang nagpapasya ng lahat ng bagay ng constitutionality, ni isang miyembro dito walang pwede mag-question ng constitutionality ng anumang bagay? Siyempre pwede. Siyempre malaya namin pwedeng pagdebatihan yan. Siyempre kung may motion, dapat naming pagbotohan yan. Pero sa dulo, palagi ko ang sinasabi, kung may magsasampa ng kaso, Korte Suprema ang may final say kung sino nga ba ang tama o mali legally at naaayon sa konstitusyon. Apa? May nakapalo ba sa rules namin na bawal yun? Tinatanong ka, may nakapalo ba sa rules na bawal mag-move kaugnay sa anumang bagay, kaugnay ng impeachment? Wala namang pagbabawal eh. Hindi para sa akin husgahan yon dahil kayo naman, yung pumapabor sa nasasakdal, ko questionin nyo, yung ayaw sa nasasakdal, walang question? Hindi ba kung karapatan nila maghain ng motion pabor sa nasasakdal, karapatan din ng sino mang ayaw sa nasasakdal, wala akong binabanggit na pangalan, na maghain din ng motion, pero sa dulo, pagbobotohan yon. Ngayon kung ang sinasabi mo ay bias at dapat na sila mag-inhibit, sang-ayon sa rules of court, gayon din sa president at practice, ang pwede lamang pwedeng hilingin ang pag-inhibit o recuse ng isang judge, pero desisyon nila kung mag-inhibit nga ba o mag-recuse sila. Hindi yan subject matter of vote. Hindi yan pwedeng pagbotohan na, hoy, ikaw, tanggal ka na. Hindi ganun yun. Walang ganung klaseng procedure o proseso sa impeachment court man o sa regular court man. Lalo pa sa impeachment court sa pananaw ko, dahil alam naman ng mga nagbalangkas ng saligang batas na mga politiko, halal ng bayan, at may mga pwesto o puli ng dinadala ang mga ito. Yun nga sana yung gustong gawin nila tungkol sa schedule, di ba? Pero yung schedule maliwanag na dapat pinagpapasyahan at may presensya ang magkabilang panig at dapat pakinggan. Sinabi ba kahapon ng impeachment court na unconstitutional yung impeachment dahil nilabag nito ang 1-year ban? Hindi naman kami nagpasya eh. Hiniling namin ang impormasyon at sertifikasyon mula sa Kamara na hindi nga nila nilabag. Ayon kay Senator Cayetano, para yan yung certificate against non-forum shopping na inihahain sa korte na sa palagay ng mayoriya kahapon ay kulang sa isinumiti sa amin. Walang pagpapasyang ginawa doon. Walang pagpapasyang sinabi na ayaw na ng 20th Congress. Hiniling yung impormasyon mula sa kanila, hindi ba? Ang hiniling ay attestation at impormasyon. Walang pagpapasyang ginawa. At ang bagay na ito, lalo na kahilingan ng karagdagang sertifikasyon, atestasyon at impormasyon, maaaring gawin ng court motu proprio or on its own. Pero, gayon pa man, kung sa mga hindi sang-ayon, malaya po silang pwedeng questionin ito either sa impeachment court
o sa Korte Suprema kung sa palagay nila may nilabag na batas ang impeachment court. Sa kabila ng maliwanag na probisyon ng saligang batas na nagsasabing the Senate shall have the sole power to try and decide impeachment cases. Question lang. SP kasi parang nagkakaroon daw ng blurring of lines and rules kasi nga dapat daw po yung pagpapadismiss ginagawa ng defense. Pero ang nangyari kagabi, one of your members, gano'n na lang mapalagi SP pag may motion, parang yung rule kasi SP dapat daw sa defense, pero parang kinuha kasi ng impeachment court. Sabi yan ng isa sa mga miyembro kahapon. Kung hindi ako nagkakamali, si Senator Risa, kung hindi ako nagkakamali. Ang karapatan nilang sabihin yon, pero wala nang pagbabawal sa rules ang hindi pwedeng gawin yon. Gusto niyo bang gapusin ko ang kamay, itali ko ang kamay, nang pili ilan o lahat na members ng impeachment court at sabihin, ito lamang ang pwede niyong sabihin, ito bawal niyong sabihin. Hindi pa naman natin alam baka may magmotion dyan. I move to convict the Vice President. Pwede nilang gawin yun, pero pagbobotohan yun, sa pananaw ko hindi tama at mali yun. May initial resolution na inihain, hindi ba? Si Senator Tolentino, na sinabing, iklian na natin, bilisan na natin to, pumili tayo kung alin lang sa 7, isang araw lamang ang pagpepresenta ng ebidensya ng magkabilang panig, hindi niya na pinursige yung resolusyon yon at pinagbotohan yung resolusyon yon. Subalit walang pwedeng pumigil sa kanya na gawin yung mosyong yon. Pagbobotohan lang din namin yun. Babalik na rin ko. Meron din namang miyembro na ayaw kay Vice President Duterte. Pantay lang naman Meron ding miyembro na gustong-gusto, gigil na gigil dito sa impeachment. Ngayon man o sa darating na Kongreso, ayon mismo sa mga pahayag nila sa social media accounts nila, ang pinili ng nagbalangkas ng saligang batas, ng mga politiko, congressman sa Kamara, senador dito, ang magpapasya kaugnay ng impeachment. Bahagi yan ng kinikilala nilang magiging sitwasyon nung ginawa nila yan. Dahil nga, ito'y hindi namang kasong kriminal, kung saan ang dulo ay ikukulong ang nasasakdal. Ito'y desisyong politikal, kaugnay sa pagpapanagot kung mananatili ba o aalisin sa pwesto ang isang mataas na opisyal. Hindi involved dito ang kalayaan ng sinumang opisyal ng pamahalaan. Wala rin kapangyarihan ng impeachment court utusan ang nasasakdal na magbayad, magsole, o magbigay ng anumang halaga. Ang hangganan lamang ng kapangyarihan ng impeachment court, kaya nga siguro binigay sa mga politikal na mga individual, ay pagtatanggal o pag-alis sa pwesto ng ilang mga halal at appointed na opisyal sa konstitusyon na matataas. Sir? Pinag-usapan na yung kahapon. Binanggit ko na rin kanina. Hindi niya na pinursige yun at isinantabi na yun. Dahil, ibabalik ko sa iyo, pipili daw kami ayon sa kanyang motion ng 1 o 2 lamang sa 7. May kapangyarihan ba kaming gawin yun? Nang hindi namin tinatanong yung prosecution? Wala. Sa palagay ko'y wala. Isang araw lang daw ang presentasyon ng ebidensya, finish or not finish, pass your paper. May provision ba sa ligang batas na dapat madaliin ang presentasyon ng ebidensya, finish or not finish nga? Wala rin naman. Pero kahapon isinangtabi niya. Pero yung mga ganong uri ng kahilingan, malayang pwedeng gawin yun ng sino mang senator judge. Sa dulo, kung ipupursige niya at may nag-object, pagbobotohan palagi yun. SP, Hannah po from BNC. Right here, at the back. I'm right here. Ayun. Yeah. Sir, did you ever talk to PBBM about his interest in scrapping the impeachment trial? To whom? With PBBM, sir. No.
Ang napanood ko lamang ay sinabi niya sa kanyang interview kahapon, kaugnay sa gagalangin daw niya kung ano man ang desisyon ng Senado bilang impeachment court, kaugnay sa issue, yun niya tanong sa kanya kung tatawid ito sa 20th Congress o hindi. Sinabi ko na sa impeachment court at sa Senado, ang aking pananaw kaugnay dyan. Yes, Na yan ay tatawid. Yes, and you share the same sentiment na tatawid sa 20th Congress. Tama po, sir. Depends on how you put it. I share his or he shares mine. Okay. Kasi Sir, parang nauna yata ako nagsalita kaugnay niya. okay. Sir, there's a political source that said you have a private conversation with PBBM saying he expressed his concerns about the political effects of the impeachment trial. Ang usapin namin ni PBBM kaugnay sa trabaho ko ay patungkol lamang sa mga hinahabol naming priority measures na binanggit ko nung nag-session uli kami nung June 2. At yun nga yung naging dahilan, di ba? Inamin ko naman yun, nag-usap, nagkita, at pinag-usapan yung mga panukalang batas para mahabol bago mag-adjourn ng session. Nandyan na rin naman tayo sa paksangyan. Sana isingit nyo na rin. Lahat yun na binanggit ko ay nahabol namin at ang iniintay na lamang namin ay ang mga sumusunod. Ang postponement ng barangay SK elections na nasa BICAM ngayon, yung nuclear bill na nasa BICAM din ngayon, yung judicial fiscal autonomy bill na nasa BICAM din ngayon at sana mahabol ang ratification mamaya. At panghuli, ang right of way na nasa BICAM din ngayon. So would you say, sir, you're not receiving any guidance as to how the impeachment is being handled? Because, of course, from what we can recall, it was his son who first signed the impeachment complaint from the House to the Senate. Walang change of mind mula sa Malacanang tungkol dito? Hindi ko alam dahil hindi naman ako ang tagapagsalita ng Malacanang para alamin kung nagbago nga ba yun o hindi. So, ang napanood ko lamang ay yung sinabi ng Pangulo na hindi naman daw talaga siya sang-ayon sa impeachment. Sa interview niya ilang linggo ang nakakaraan. Kay Congressman Sandro, nag-uusap kami, nagte-text kami, pero tungkol dito sa mga panukalang batas na hinahabol namin itong mga huling araw ng sesyon. Pinapaliwanag ko na ilang ulit. Yung posisyon ko, hindi ba nasa talumpati ko yun nung Lunes? Kaugnay ng matagal na pagkakaupo ng Kamara dito sa impeachment complaint, tinalakay ko na rin sa aking talumpati nung Lunes. Kung tatawid nga ba ito o hindi, at na hindi pwedeng i-bind ng 19th House ang 20th House, tulad ng hindi pwedeng i-bind ng 19th Senate ang 20th Senate. Kaya kinakailangan i-confirm, i-reaffirm ng Kamara at ng Senado ang lahat ng pinagpapasyahan ngayon ng Kamara din at ng Senado. Nabanggit ko na lahat yan nung Lunes nung nagtalumpati ako, nung pinagdebatihan ng ilang bagay kaugnay sa impeachment. Kaya minabuti kong hindi na ulitin pa muli yun dahil court of record ang impeachment court. Of record din, may journal ang Senate. Nakalagay din sa talaan. Hindi ako nagtuturo kung sino. Sila yung nangagaw na may... Sir, clarification na po. Sa pagbalik ng articles of impeachment sa House, yung jurisdiction nasaan na? Meron pa po bang jurisdiction ng impeachment court or bumalik sa kanila? Walang nagsabing na wala ng jurisdiction. Pakibasa po yung motion ni Alan. Pakibasa po yung siguro hindi rin panawagan ko dun sa 5 kasamahan naming dakdak pa rin ang dakdak sa dismissal. Nakalagay doon, without dismissing, without terminating. So, the impeachment court retains its jurisdiction, to my mind. That's why we issued summons. How can we issue summons if we do not have jurisdiction? And remember, the order issuing summons came after the vote. I think this is quite clear, even to young lawyers or young law students. Ulitin ko, kada individual na member, nakita niyo naman kahapon, kahit nakalagay,
without dismissing, without terminating, yung mga bumoto laban doon, ang tingin pa rin dismiss. So kung ang tingin naman sa kapila ay hindi, again, hindi makokontrol ng presiding officer yung pananaw ng bawat isa. Dahil each senator judge is free to discuss and talk about what they want to talk about. That is especially true when it comes to trial. Malaya silang pwede magsalita, magtanong, magbigay ng manifestasyon, dagdag dun sa mga tanong at manifestasyon ng mga abogado ng magkabilang partido. It has been constituted and convened. Now we are awaiting compliance from the parties on the part of Vice President Sara to submit her answer, on the part of the prosecutors to submit their reply if they should so decide, and to comply with the orders of the court regarding compliance with a 1-year ban and a resolution from the 20th Congress while we're awaiting the resumption of session in the 20th Congress. Wala. Dahil kinokonsiderang prejudicial ito ayon sa diskusyon kahapon, yung order sa Kamara. Pangalawa, matatapos na nga. Uy, paulit-ulit na ito. Matatapos na nga ang authority ng prosecutors, ng congressman. Hanggang June 30 na lang sila. So gustuhin man namin, wala kaming pwedeng gawin dahil walang representasyon ang prosecution. That will only come once Congress resumes session in the 20th Congress. Maghalal sila ng prosecutor at sabihin nila na interesado pa kaming ipursige ang kasong ito. Bilang dagdag na impormasyon, hindi ito imbento o katang-isip dahil ginawa na ito ng Kamara at mga prosecutor nung panahon ni dating Pangulong Estrada. Dahil natanggal na siya dahil sa EDSA sa pamamagitan ng di umano constructive dismissal, kung naalala nyo, hindi na sila nagpakita sa Senado at ayaw na nila ipursige ang kaso. So siguro parehong kongreso yun ha. So siguro naman may basihan at karapatan ng Senado. Tanungin ang papasok na kongreso. Gusto pa ba nyo at interesado pa ba kayo? Dahil yung gumawa nito ay yung nagdaang kongreso. And again, the 19th House cannot bind the 20th House.